sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen! That's why today, let's desire to see Him more, to know Him more, at huwag kang papayag na hindi mo mararanasan ng Diyos ngayong umaga. Amen po ba? Amen! Let's pray that the Lord will open our eyes today. In Jesus' name.
Everybody say, Amen! Amen. A blessed Sunday, my life giver family. I am Krisha Luistro, and allow me to share with you my life-giving story. I came from a family that believes in God. That's why I can say na noon pa lang po naniniwala na ako that God does exist. I pray to Him, I read His words, and I attend the church. We had a simple life as a family, not until a car accident happened kay Papa. It happened noong elementary pa lang po ako, but because of the big grace of the Lord, niligtas siya ng Panginoon at siya lang po ang nabuhay sa aksidenteng ito. Pero hindi po nagtagal after that accident, yung buhay na dating simple, yung buhay na dating masaya po ay nagbago. Nagkaroon ng malalaking utang, nagkagalit-galit, nagkalayo-layo. Sa madaling salita po, our family got broken. I was so lost and I was so hopeless at that time. Sa sobrang galit ko po, feeling ko po ako na lang mag-isa sa buhay. And because of what happened to our family, ipinadala po kami ng kapatid ko sa aming lolo at lola. And guess what po kung saan iyon? Dito lang po sa may kanto, no? Dito sa may Camias, Canaan, few steps away from the Solomon. That's why it became an opportunity for me to know God through the Life Giver Church. Fast forward po, I was 15 years old when I accepted Christ as my Lord and Savior. But kagaya ng marami po sa inyo, it was not an overnight process. Urong-sulong pa, lulubog, lilitaw, but I never stopped. Until years have passed at unti-unti na ring lumalim po ang knowledge ko about God and about the Bible. At dito rin po sa Life Giver ko natutunan ang pagbabalik sa Panginoon through tithes and offering. At dahil po doon, I did give my tithes and offerings simula po nung estudyante ako. Okay? And accepted some challenges to give my sacrificial offering. Ngayong young professional na po ako. But what really marks my giving experiences po is first fruit. Sa first fruit po, dito ko po nakita yung sarili kong nawalan ng pake sa mundo at sa mga kailangan ko. Dito ko rin po nakita yung sarili kong nagtiwala at umasa ng buo sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng first fruit, nakita ko kung gaano siya grabing magbigay at mag-bless sa mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Alam niyo po, I started giving my first fruits 4 years ago. Pumasok po ang taong 2024 that I was longing for a new job. Actually, it's been years na since sinimulan kong maghanap. Hanggang sa umabot pa po ng last year, January 2024. Actually po, Satan deceived me na, Krisha, wag ka na lang magbigay ng first fruit last year. Kasi, di ba, balak mo mag-resign? No, tinatakot na niya ako na baka walang-wala na ako mapagkunan once I gave my first fruit. Pero po, Life Giver family, to make the long story short, nilaban ko po. And I was able to surrender my first cut-off last year. Alam niyo po, hindi ko hinayaang manalo si Satan over my finances. And I can say that our Lord is really faithful at hinding-hindi kanya iiwan. Alam niyo po, family, February pa lang po last year, He brought me to my new company. Grabe po, 1 month, February pa lang, which also brings me to many places. And since I have new work, tama po, makaka-receive po ako ng first cut-off ko po for that first company, a new company. Guess what po? Di po ako natakot na magbigay ulit, na ibigay ang first sahod ko as my first fruit in that company. Dito ko po nakita na hindi lang din financial blessing ang kayang i-produce ng first fruit. Month of August last year po, I got engaged to this man of God na malaking blessing rin sa akin at sa family ko.
Di ba po yun? While month of September, ang isa sa pinakamatagal ko na po na prayer request, ang ma-invite ang family ko to go to church, finally happened when my sister attended church and became part of the life group. Grabe lang po si Lord. Even sa life group at sa ministry, ang laki gumalaw ng Diyos sa buhay ko. Last year po, God entrusted me and Ivan to lead a young professional life group and a youth life group. Bonus na lang po yung pagiging leader of the year. Praise God po. Also, I am one of the teachers of Life for Kids Ministry and the ministry coordinator po of dance ministry. And by God's grace po, part rin po ako ng central discipleship team natin and ng pastoral care ng aming Life Giver Metro. Alam niyo po, hindi pa po natapos doon. Di ba po, last February, nagkaroon ako ng new work. No? Di ba po natapos doon? May pahabol pa si Lord. Dahil last month lang po, in my 8th month, sa new company ko, from being a rank and file employee, I was promoted as the assistant manager. Grabe po. My God in 2024 left me in awe. And I believe that the same God that I had last year is the same God that will exceed everything He does. At magpapa-amaze pa po sa akin this year. Amen po ba? Alam niyo po, akala ko po grabe na yung first fruit experiences ko last year. Pero grabe pa po ata this year. Next month will be our wedding day. Pero di pa rin po kami papahuli sa pagbibigay ng first fruit at sa pagsisid. Ngayon pa lang po, we're so much excited to give our first crop of the year. We do believe that all the prayer requests that we cried out and still crying out to the Lord for our wedding will be answered. Ngayon po, we are grateful for all the people that God used and still using to help us in our wedding day. Madami pa pong kailangan, pero matindi na po ang kilos niya. Kaya ngayon, hindi na po kami takot because our God is more than enough. Sabi nga po ni Bishop, He is more than our needs. Kaya po, family, Life Giver family, even in your finances, even in the most important thing that the world considers right now, let God be your number one priority. And surely po, sagot ka niya. Life Giver fam, alam ko po, hindi madali, but allow the God that I have in my testimony move in yours too. Have a leap of faith in this year because there will be breakthroughs and awakening in your life na mangyayari kasi sinurrender mo yung first fruit mo. Kaya ngayon po, family, let's take the challenge from the Lord. Ipakita naman natin sa Diyos how we really trust Him. Amen po? Again po, I am Krisha Luistro and I am a life giver. Alam ko po, excited na po kayong lahat na ma-receive ang inyong mga awaited blessings. Kaya naman po, Life Giver Church, let's all give.
Tumayo tayo lahat. We will all stand. Tapos, let's roam around. Labas kayo dyan, tapos ikot kayo lahat. Gusto ko umikot kayo, hawakan nyo ang kamay ng mga kapatid natin. Tapos batiin nyo siya. Batiin mo siya, sabi mo sa kanya, maligayang bagong taon sa iyo. God is so good to you. Sige po. Alis kayo dyan, ikot, hawakan ang kamay ng ating kapatid. Yan. Yung may sakit din, puntahan nyo, tsaka hindi nakakalakad. Okay. Yung si Pastor Gary, lapitan nyo. Hindi makalakad, may gout. Oo. Maligayang gout sa inyong lahat. Okay. Cancel. Amen. Tayo lahat. Lift your hands before the Lord. Lord, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay lubos na nag-a-anticipate na magagandang bagay itong taong 2025. Pero kami po ay nalulungkot, Lord God, sa kabila ng trahedya na naganap sa LA, Lord God, sa California, na ngayon ay hindi namin lubos na maunawaan. But we trust in you, Father, that may you care for all our brethren, American brethren. Father, be with them and comfort them in this disastrous time that they are experiencing, losing their properties, and even, Lord, yung mga bagay na tinanim nila at inipon, Lord God, for the past 20 years. And today I pray, may you console their hearts, strengthen it. May you give them, Father, favor and loving touch so that they may recover, Lord God, again. We love you, we thank you. Pagpalain mo kami ng lahat. Kami na mga anak ng Diyos sa Life Giver. Malaki ang aming task na binibigay mo sa amin. Will be, Father, saturating the entire Philippines and even the world, Lord God, to saturate them with the Word of God, with the gospel of peace and the gospel of Christ. Be with us, O Lord. May we receive the Word today with gladness and with wisdom that comes from the Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say amen. Hug somebody, pakayakap mo yung katabi mo, sabihin mo, sagot ko lunch mo mamaya, wag ka aalis. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Sabi mo, sagot ko yan. Sa lahat ng mga nasa online, shout out naman kayo dyan. Batiin natin ang mga naka-online, purihin ang Panginoon. Sabihin natin sa kanila, punta na kayo rito lahat. Yes, oo. But anyway, enjoy it because yung same Holy Spirit na nandito sa atin will be the Holy Spirit din na gagalaw sa kanilang mga buhay. Today, my word is the final appeal. The final appeal. The true Christian life. The true Christian life of the saved. Yan. Ang totoong paglakad ng mga tunay na naligtas. And so we'll be quoting this, getting this from Romans chapter 12, verses 1, 2. Yan. Therefore, sabi ni Pablo, I urge to you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to attest and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda. Paborito ko itong word. Ito ang napakagandang text na isa sa mga nagbago ng buhay ko way back 1983. Ito yan. Jeremiah 29:11, Romans 12:1-2. Paborito ko ito. Gusto ko ito. Okay? At today, tignan natin mabuti kung ano yung ilaw na dala nitong text na ito. So, ang una kong tanong, what do you do with your life? Kayo po, what do you do with your life? Anong gagawin nyo sa buhay ninyo? What do you do with your body?
is the next question. Anong gagawin ninyo sa katawan ninyo? Pangatlo, what do you do with your soul? Anong gagawin mo ba? Ano bang gusto mo, plano mong gawin sa kaluluwa mo? Since man is a living soul, what do you do with your soul? And last question will be, what do you do with your spirit? Ito yung kinocomprise nitong text na ito, no? Do not be, ayan na, sana sabi niya, I urge to you that you offer your bodies as a living sacrifice. So si St. Paul, ang gagawin ni St. Paul dito, he will be answering my 4 questions po. Siya mismo. He will be answering these questions. And yung text na ito ay isang final conclusion after finishing the entire science of salvation. Kasi ang Romans is the science of salvation, ang agaham ng kaligtasan. So he will be answering this question. Ito yung pinaka-conclusion niya po yan. But, itong pag-uusapan natin din ito is also connected with my last 2 topics, nung 2 Sundays ago. Ito rin yung sagot natin doon sa 2 napaka-importanting topic natin nung nakaraang 2 linggo. At yun ang ating gagawin. Since tayo ang tupa, ang Panginoon ng pastol, anong gagawin ng tupa ngayon? Alang-alang sa kanyang pastol, di ba? What do you do with your body? Are you now willing to offer it as a sheep for your shepherd? Ayan, kasi yung shepherd, nag-alay na. Sabi ng Bible that the shepherd is willing to give up his life for the sheep. How about the sheep? Yung bang sheep now is willing naman to offer their bodies to God. Ayan. So yun ang tinatukoy natin. Nag-start yung Romans 12, 1-2, since this is the beginning of the half, o the kalahati, ito yung kalahati ng Romans 2. 1:11, the science of salvation, ang agham ng kaligtasan. Pagdating sa 12, 13, 14, 15, 16, will be the practical appropriation. Diba? Paano mo i-appropriate yung sinasabi ni Paul na kaligtasan sa ating buhay. Kasi tandaan natin, na hindi pa tayo din masyadong ligtas patungkol sa ating katawan. Ligtas ang ating kaluluwa, clear ang delivery ng salvation ng ating Panginoon. Pero ang magiging problema natin is yung ating body. What do you do with your body? Your life. So it started with the word, I urge. Tingnan natin, no? I urge, di ba? Tingnan natin, I urge. Yan. I urge. Sabi-sabay nga, I urge. Yan, I urge. What is I urge? Ayan. Yan. Ang ibig sabihin ng I urge is, I appeal to you. Yan ang meaning niya eh. I appeal to you. Nananawagan ako. Nandiyan ang Greek. Picturean nyo lang, napakaganda. Sabi niya, to call near, to invite, to invoke, to beseech. Pag binasa nyo sa King James, I beseech you therefore. Ayan ang sinasabi niya. Pero sa iba, sinasabi niya, I appeal to you therefore. Nag-e-exhort ako, sinasabi niya. Nananalangin ako, pwede rin yun. Itong word na ito na I urge, ayan, I urge, is a suasion. Ayan, suasion yan eh. Siguro pero sabihin, persuasion. Actually, it's more than persuasion eh. I found out that this is not just a persuasion. Kasi, suasion is the act of persuading, di ba? But actually, suasion is the deployment. Ayan, tingnan natin anak. Next, punta mo yung next PowerPoint. Ayan. Suasion is the deployment. Naku, I lost that. Ito na. Is the deployment of rhetorical means for the sake of moving. Ayan. In the audience to the rhetor's position. Ibig sabihin, ito lumalabas na yung persuasion, kasi meron tayong word na persuasion, is just the effect of the suasion. Persuasion is the effect or result of the successful suasion on that audience. Yan. Ibig sabihin, pag sinabi natin suasion, dinadala nung writer o nung preacher, yung tao, mag-move doon sa kabuuan ng sinabi niya nung una. That is the word suasion. Okay? Sa Tagalog, ibig sabihin ng suasyon, paghihikayat na.
Yung persuasion kasi pagkukumbinse ng isang bagay na baka gusto mo naman, bilhin mo na itong product ko. Baka gusto mo naman, tulungan mo ako. But suasion is more than persuasion eh. Paghihikayat na dalin nung author o nung pastor o nung preacher yung tao doon sa katotohanan na na-mention niya noon. Kasi ang pinag-usapan natin yung chapter 1 to 11. So this is a suasion. Dinadala na kita doon sa gusto ko na mangyayari sa kabuuan ng sinabi ko sa iyo nung una. Yung persuasion kasi, sige na tulungan mo naman ako kasi kulang ako ng 50 eh. Persuasion, pine-persuade ka na sana matulungan siya. This is not just a persuasion. Dinadala kita doon sa conclusion ko, doon sa gusto ko, doon sa objective ko. Yan. So anong basis ngayon? Sabi niya, I urge to you brothers. Ayan, sana sabi niya gano'n. Kasi based ito, tong conclusion nung author, dun saan? Sabi niya, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. Ayan, makikita natin yung salitang God's mercy. Nakita niyo ba yon? God's mercy. From the Greek word oiktermos, okay? Means profound compassion God has shown through Christ. So sabi niya gano'n, hinihikayat kita, hindi kita kinukumbinsa, hinihikayat kita kasi bunga ng napakayamang awa na nakuha natin kay Kristo. Ang tinutukoy niya rin, yung kaligtasang kinikwento niya nung 1, 2, 3 hanggang 11. Ang yaman ng kaligtasan, super yaman ng kaligtasan natin. So hinihikayat kita na paniwalaan yung pinaniniwalaan ko, bunga ng napakayamang awa at habag ng ating Panginoon. So tanong, mahihikayat nga ba ni Pablo yung tao? The answer is yes. But this time, gusto niya i-appropriate nung listeners niya, ng mga taga-Roma, na eto ngayon ang gawin nyo, bunga ng mayamang kaligtasan galing sa habag at awa ng Diyos sa atin. Taas nga kamay ng kinahabagan ng Diyos. Pakitaas ang kamay. Lahat tayo, tama po ba, ay recipient ng awa at habag ng Panginoon. So una, 3 bagay ang ating pag-uusapan ngayon. I urge you in view of God's mercy, number 1. And so, I appeal. Yan ang ginamit ko, I appeal eh. I appeal that the body now will be offered to God alone. Una, nag-a-appeal ako, ialay nyo ang inyong katawan lang sa Panginoon. Siya lang, sa Kanya lang. Yan. Basahin natin. In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, hinikayat ni Pablo ang mga taga-Roma na ialay ninyo. Ano ang pinapaalay? Sige nga po, ano po ang pinapaalay? Exactly. Ilan dito ang may body? Pakitaas ang kamay. Ilan dito ang may magandang body? Kahit may gout, pakitaas ang kamay. Ilan dito ang may body, pero kahit paano may sakit, pero willing siyang i-offer ang body, taas ang kamay. Very good. So whatever your body is, ang sinasabi niya, pinaalay sa atin ang ating body. Whatever, kung ano ang itsura niyan, whether small, medium, or extra large. Whatever, pinaalay. The word body kasi is soma eh. Yan eh. Dalawa yan eh. Dalawa yan, whether soma or sarx. Ayan. Soma yan eh. Yan eh. And soma, pag pinag-aralan mo yung soma, refers talaga to the physical body. Yun dinidescribe ni Pablo, ialay yung body. He was talking about the physical body. Paul uses it to describe the person as a whole. But that body represents the whole. Yung pinaka-whole ng tao, including both body, soul, and spirit. That is soma. So by saying, offer your body, he was also telling his audience, his listeners, the entire body, your body, your being. So soma is being, represented by the body. Yan. Kaya lang, may isang lumitaw eh. Even in the Jewish background, the word soma is viewed talaga as the person holistically.
Not just the body. Kaya lang, may lumitaw na isang word, ito, sarx. Sabay-sabay nga, sarx. Yan. Lumilitaw yan. Kaya pag minsan, maganda, pag matagal ka ng Kristiyano, nag-aaral ka ng tinatawag na etymology. Etymology is the study of the word. Pag binabasa mo na ganun, likot ako nga isip ko, ano kaya talaga to? Ano tong original meaning nito? Through etymology. Marami yan. You go to Google puntahan mo lang what is the body that was mentioned by Paul in Romans 12? Tanungin mo si Google, bigyan kanya ng sagot. Toink. Bibigyan niya sa siya, pati yung original Greek, ganyan yan. So kung wala kayong kaibigan, kausapin niyo na si Google, bigyan kanya. Or, kumuha ka ng interlinear. Meron yan. You go to our church, go to second floor, bisitahin niyo yung books natin yan. We have around 9 to 10,000 volume of books. Andyan yan. Available sa inyo yan. Ang dami nagbabasa niya. Kaya lang, puro kaluluwa lang yata ang pumupunta ro. Puntahan nyo. Para maramdaman nyo sila doon. Andun. Okay, hindi, joke lang. So punta ka. Pag-aralan mo, you go to interlinear. And the interlinear will reveal to you the original meaning. So another term na lumabas is the word sarx. But anytime mag-a-appear itong sarx na ito, referring to the body, ang ibig sabihin nito, it's often translates to flesh, the laman. Refers to external physical body. As a matter of fact, itong salitang sarx na ito, pag lumitaw, it was referring to the body that is sinning. Kung ngari, flesh, body. Ayan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng text niyan. Ilang mga supporting verses niyan. Okay? So, yun na yun. So, ang tanong, ang tinutukoy ni Pablo dito, ano ba itutukoy na, sa mga kapatid, when you say sarx, referring to the body that continuously sinning, or body that is okay, holistically, yung body na nagre-represent ng kanyang being. So, ano ngayon ang pinapaalay dito ni Pablo? Si sarx na nagkakasala o si soma? Ayan, okay? Ngayon, ang magiging problema natin is the spread of hedonism. Sabi-sabi nga tayo, hedonism. This is hedonism. What is hedonism? Hedonism is the pursuit of pleasure, sensual indulgences. Sabi niya, ibig sabihin, pag sinabi nating hedonism, ang pagtatalaga ng kasiyahan, pang-sensual, at pagpapalasa. Yan. I hope meron ako niyan. Alam ko meron ako niyan, anak eh. Sige nga, ano kayo? Okay. Wala kang Tagalog? Okay. Ang doktrina na ang kasiyahan o kaligayahan ang pangunahing mabuting bagay. That is hedonism. Sapagkat ang hedonism, ang sinasabi ng hedonism, sabi niya magpakasaya ka. Kung ano yung gusto ng katawan mo, patikman mo kasi yun talaga ang buhay. Tikim-tikim lang. So that is hedonism. Sa mga kapatid, the hedonism is the doctrine that pleasure and happiness is the sole or chief good in life. If you want to have a satisfactory life, pagbigyan mo yung gusto ng katawan mo. Kung nga sabi ni Mister, Mrs. aalis ako, toma-toma lang kami ng mga barkada ko. Sige, para sumaya ka. Yan, okay? So yun, si Toma, pag-uwi, gapang. Tama po ba? Okay, very good. So it's a way of life based on suggesting the principle of hedonism. Okay. Question, meron bang hedonism? Yes. Sometimes si Mrs. ang nag-i-spread ng hedonism. Minsan, barkada ang nagsasabi ng hedonism. Pre, lika na. Konti-konti lang. Kailangan masaya tayo. Tama? Pagbigyan natin ang ating buhay. Punta tayo doon. Tikman natin ito. See, lumalabas na ang sinasabi ng hedonism, if you want to have a fulfilled life, di ba? Practice self or fleshly indulgences. That's highly deceptive. Now listen carefully with what Jesus will be saying to all of us, our the Lord Jesus Christ. Listen. Tinan niyo po to. John 6:63. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Sarx. Flesh. Sarx. The words I have spoken to you, they are full of life and spirit and life. So, sabi rito, is Christ. Di ba?
Kino-confirm ba? Sinususugan ba ni Christ ang hedonism? No. Sabi ni Christ, no, the flesh, the sarx, profits nothing. Look at what Paul wants to say. Galatians 5:17. For the flesh, sarx, desire what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Naku, sabi niya, naku, the two are in conflict with each other, so that they are not to do whatever you want to do. So the flesh is always contrary with the spirit. And the spirit now is contrary to the flesh. Banggaan siya ng banggaan. Kaya pala, after the self-indulgences of flesh satisfaction, hindi niyo napansin, pinagbigyan mo. Pasko naman eh. Pinagbigyan mo, bagong taon naman. Misa lang ito. Pagkatapos nun, magugulat ka, balik ka ulit sa zero. Yung tinry mong holiness and separation for the whole year round, ibabaksak ng fleshly activities, tapos magugulat ka, zero ka ulit. January, zero ka ulit. Ulupay-pay ka ulit. Tapos hindi ka na makabangon sa niya. Tapos yung conviction mo, tsaka guilt, ang lakas. Kasi nga, nag-aaway yung espiritu, tsaka espiritu at tsaka ng laman, nag-aaway. Sa mga kapatid, kung may dalawang nag-aaway sa'yo, masaya ba? Wala. Nag-aaway. May dalawang daga. Tumatakbo doon sa loob ng katawan mo, dalawang daga. Ano ba yan? Magulo. Ganun ang nangyayari, nag-aaway, naghabulan. Tahimik ang crowd. Galatians 6:8. Whoever sows to please the flesh, from that flesh will reap destruction. And whoever sows to please the Spirit, from that Spirit will reap eternal life. See how beneficial the works and the activities of the Spirit in us, in the flesh? Kaya sabi niya, kung ang tanim ka ng tanim ng Spirito, di ba hindi niyo napansin? Hindi niyo ba napansin? Nung Pasko, pwede pala tayong lasing pero walang alak. Ilan dito ang na-observe yun? Taas nga ang kamay. Tama, walang nagtataas na kamay. Tama po ba? O, di ba? Tama ba? Pwede pala akong lasing sa kaligayahan, pero walang alak. Tama ba? Walang nag-i-amen masyado. Tama ba? Hindi, pinatawad naman kayo ng Panginoon eh. Tama? Okay? Hindi ko naman kayo Hindi ko naman kayo kinokondem eh. Tama ba? Ako, nag-decide ako, never ako titikim ng alak. Nagulat ako, mas lasing ako kaysa sa uminom ng alak. Kasi lasing talaga eh. Kasi alam nyo bakit? Meron tinatawag na sense of satisfaction. You know why? Because you are beginning, di ba, to fulfill the likes of the Spirit. And so, lasing ka. Ang Spirit kasi is lasing ka sa Spirit eh. Kaya sabi niya, whoever sows to please the Spirit naman. Hindi ako iinom, hindi ako magmumura, ay hindi ako mangungupit, ay hindi ako magagalinto, ay hindi ako mag-orgies. Sabi niya, from that Spirit will reap eternal life. Tuloy tayo, sa nakita na natin, ang pina-offer si Soma. Hindi pina-offer, yung katawan nagkakasala. O i-offer mo na yung katawan mo, nagkakasala. Hindi tatanggapin ni Lord ang katawang nagkakasala at patuloy na nagkakasala sa Kanya bilang offering. Kasi hindi tumatanggap ang Lord ng defective na offering. Ang pinare-receive at pinaalay si Soma, yung katawang ready nang ialay sa Panginoon. Can I hear an amen? So sabi niya, to offer. Tama ba? To offer. Tingnan natin yung meaning, anak. Yan. Parastimai. To place beside, to present the body. To place beside the body, to present beside the body, or to offer the body. Okay? So ano meaning nito? Ang definition nito, ito. To offer oneself in worship or service. Hindi mo naman pwedeng ialay. Kaya pala, pag ang tao nagkasala, tapos nag-worship siya, nag-worship ka, nga ito, katawan ko. Pumunta ako sa church. Kakukumit ko lang ng kasalanan kanina o kaya kagabi. May nangyari.
aksidente, nagkasala ako. Punta ka sa church, mag-worship ka, ang bigat. Ang bigat, di mo mataas yung kamay mo. Hindi ka makakanta. Tinatry mo na lang yung best mo kumanta, tinataas mo yung kamay, o kaya ang ginagawa mo, pinipilit mo mag-worship, o kaya kung talagang hindi mo na kaya, tumatayo ka na lang, at hindi ka nagpa-participate, kasi hirap na hirap yung katawan eh. Kasi, ang nag-worship si Sarks eh. Hindi nag-worship si Soma. So question, sino ang makaka-worship? Si Soma ang nakaka-worship eh. Body siya, andun yung soul, andun yung spirit, pero nakaka-worship siya, kasi siya talaga yung pinapa-worship ni Lord. Tama ba? And so, when you say to offer, ito ang meaning ngayon niya, ayan, to offer. Ang ibig sabihin, to offer oneself in worship or service. The Soma now is ready to worship God or to do service for God. Tama ba yan? Ibig sabihin, offer your body as a living sacrifice. So, ibig sabihin, the body now is given back to the owner of the body. The steward of the body now allows God to take His full control over the body. Kaya pala, pag ang nag-worship sa atin sa church is the Soma, the body na nagrepent na sa kasalanan niya, yung body na wala ng bigat sa kasalanan niya, ang sabi ng Bible, yung body daw na ngayon nakaka-worship. The body now becomes the dwelling place of God. And so the body now can freely now sing songs of praises to God. The body now can easily lift their holy hands. Ang tawag sa Bible, holy hands, sabi ng Thessalonians. The body now can easily dance and can easily, outpour the sentiments, the worship, the tongues, di ba, the praises, the prayers back to God. Kaya sabi niya, i-offer niyo si Soma. Hindi si Sarks. Next, the living sacrifice. Sabi rito, yan. Ano yung living sacrifice? Ay, Bishop, yung katawan natin, i-offer natin sa Panginoon. Dapat daw, buhay kang nag-worship. Actually, mali yung salitang buhay na nag-worship. Hindi. Kundi, nabubuhay ka para mag-worship. Hindi buhay. Hanggat buhay ka. Remember na ang tupa pinapatay para maging alay. Tayo hindi po. Habang nabubuhay, lagi nag-aalay. Yun ang ibig sabihin ng living sacrifice. Zozan Tisian. Yan. Okay, next. Ano bibigay ko? Living sacrifice. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ako, ibig sabihin, yung worship ko, hindi katulad ng tupa, pag pinatay, isang worship lang si tupa. Kasi pag inalay siya sa Panginoon bilang worship, patay siya, hindi na niya mauulit eh. Tayo, baligtad. Tayo, each day, every weekend, di ba? Kada buwan, kada taon ay nag-aalay ng buhay na alay sa Diyos. Ibig sabihin, nabubuhay ka at the same time, nag-aalay. Nabubuhay ka and at the same time, nag-aalay. Ibig sabihin, nag-decide ka na hanggat buhay ka, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, tong si Soma mo, inaalay mo. Hindi siya one time na alay, patay, kundi one time patay, tapos alay na everyday. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin, yung encouragement niya at appeal, araw-araw dapat ang Christians ay nag-o-offer ng sacrifices sa ating Panginoon. At ano ang sacrifice niya? Yung Soma mo. Hanggang si Sarks mo ay hindi nagiging Soma, hindi siya magiging alay. Tuloy tayo. Ano aalay ko ngayon? Buhay na pala eh. Nabubuhay ako sa sacrifice eh. Di ba? Buhay ng sacrifice eh. Ano ngayon? Holy. Ayan, holy. Ayan. Actually, ang kinuha itong word na holy ito from the word hag. Which means to set apart or to be sacred. Ihiwalay.
Kasi nung araw, yung tupa, hinihiwalay nila. Nag-aalaga ako ang pastor, nag-aalaga ako ng tupa. Hinihiwalay ko ito. Iwalay mo nga ito. Ano to? For offering ito for breeding ito. Mag-aanak ito. Hinihiwalay mo. Yun ang ibig sabihin ng separation, hinihiwalay mo. Nung araw, kumukuha sila ng tupa for atonement at saka tupa for Passover sa eksaktong lugar ng Bethlehem. Kasi ang Bethlehem ay naglalabas ng mga offering for Day of Atonement. Pupuntahan niya ng high priest, mamimili siya. Pipili siya sa mga pinagpilian ng mga tupa kasi may particular na tupa for the Day of Atonement. Kasi yun lang yun. Doon kinuha yung salitang hagyan. Hagyasmos. Mga salita ito na napakalalaking word na ginagamit ng mga high priest. As a matter of fact, karamihan nito, gumagamit lang nito ay mga high priest. Kasi para sa kanila, itong terminology na ito ay para lang sa mga specific na tao, lugar, at mga hayop na ino-offer sa mga importanteng mga fiesta. So holy, sineseparate. Ibig sabihin, holiness in us starts when we separate ourselves from others. When we separate our thinking, the way the world thinks. Dapat sineseparate natin ang ating effectivity, yung ating galing. Separate it from others. Inihiwalay mo kasi iba siya eh. So ibig sabihin, basically, pag sinabing holy, it means the ability to separate oneself from things that contaminates it. Us. Di ba? And diminishes our calling from God. Ibig sabihin, ang abilidad mong ihiwalay mo ang sarili mo sa mga bagay na pwedeng nagko-contaminate sa'yo. That is basically holiness. Di ba kapag kumakain ka, hindi ka kumakain ng baboy, ang ginagawa mo, inaalis mo yung baboy, kinukuha mo lahat yung gulay. That is holiness. Nagpa-practice ka na ng holiness. Minsan kumakain kayo sa isang malaking restaurant, tapos may maingay na mga kapitbahay na mga lamesa. Ang ginagawa mo, dito tayo sa tahimik para makapag-usap tayo na maayos. That is holiness. The ability to separate oneself from others. So bakit kung nagpa-practice ka ng holiness, yung abilidad mong humiwalay sa mga ilan na alam mong hindi ka nagiging epektibo. That is basically holiness. Andiyan ba kayo? Okay. So yun na. Anong klaseng holy? O sinabi na niya, pleasing, acceptable. Pleasing, acceptable. Ibig sabihin, kapag sineparate mo ang sarili mo, kasi tama yung judgment mo na ang gagawin mo is something that pleases God or something that is acceptable before God. So meaning it is acceptable, meaning something that is pleasing, o something that is well-pleasing. So, ibig sabihin, as we define it, is that pleasing is acceptable to God, pleasing in His eyes or sight. Ibig sabihin, na-discern ko na kung ano ang ikatutuwa ng Diyos sa akin. Na-discern ko kung ano yung mali sa akin at kung ano saan nagagalit ang Diyos o kung saan siya hindi sumasagot sa akin. Na-discern ko na kung ano yung mga bagay that displeases the Lord so much. Alam ko na rin kung ano yung mga bagay na nakapagpapapikon sa Diyos o nakapag-iinis o nakapaghihiwalay sa akin sa pandinig niya. So knowing what pleases or displeases the Lord is the start of holiness in our life. So magaw siya in conclusion, pag nag-offer ang katawan mo, this is your proper worship. This is your proper worship. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, alam mo na kung paano mapapiplease si Lord. Alam mo na kung paano. Alam ko pag ginawa ko ito, matutuwa si Lord sa akin. Alam mo, pag pumating ka ng Sunday, alam mo kung saan mo napasaya si Lord. Lord, alam ko napasaya kita, di ba? Kaya ako, gusto ko nga, kanina nandyan kami ni Jason. Sabi ko, Jason, tina mo ha, the moment mahina yung church natin, the moment, kalmado lang siya, hindi mo napansin nakakakanta yung tao. Ayan dyan kami kayo na. Tina mo, second voice ako. Andun ako, nag-second voice ako. Ewan ko, narinig nyo ba ako? Nag-second voice. Exactly.
Narinig nyo? Kita mo, sabi ko, nakakakanta ako kasi hindi maingay yung drums. Hindi maingay ito. Alam ko, nakakanta ako. Kasi hindi ko sila narinig ko yung kanta ko. Dahil narinig ko yung kanta ko, dahil yun yung gusto ko at alam ko, yun ako. Hindi naman ako magaling kumanta eh. Pero marunong ako kumanta. Di ba? Sumagot kayo dyan. Pero napakanta mo ako eh. Ano ba, narinig ko lang si drums, tinabunan niya lahat kami. Narinig ko yung keyboard, tinabunan niya kami lahat. Tapos narinig ko yung song leader, tinabunan kami. Nakakanta ba ako? Hindi ako nakakanta. Isipin, tinabunan mo na ako eh. So dahil dyan, makikinig na lang ako sa'yo, tama ba? Sige po, ang ganda ng kanta niyo. Deo, kantahan kayo dyan. Pero kung napakanta mo ko, crowd ako, napakanta mo ko doon. Tapos ito maganda. Narinig ng tao yung second voice ko, ibig sabihin, balanse lahat ito. Kasi narinig nila ako eh. Narinig niyo ba sa harapan? Sobra naman kayo. Iba tenga mo. Okay. But anyway, ang ibig ko sabihin, napakanta mo ako sa likod. Napasayaw mo ako. Natuwa sa akin si Lord. Hindi lang siya nakatingin sa song leader ng church, pero nakatingin sa akin. Ang sabi ng Panginoon, Manny, good job. Ang ganda ng kanta mo, narinig ko. Kasi bakit? Kasi naturuan ako ng church na mag-offer ng living sacrifice sa Panginoon. Alam mo, gawin natin yun sa church. Na lahat tayo hanggang dulo, narinig ko kumakanta yung tao sa dulo, narinig ko kumakanta yung sa harap, magugulat ka ang Panginoon. Mararamdaman mo na paglabas mo, sabi ni Lord, next Sunday ulit bumalik ka. Pero yung mga sintonado, anak, pakihinaan mo, anak. It will please me so much, anak. Hindi rin. Tuloy nyo yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tama ba? Am I correct? Alam mo, pag Sunday, sana paglabas nyo rito, sagot ni Lord, na, grabe ka. Ang saya ko. Ang galing mo mag-worship, ang galing mong sumayaw, ang aga mo dumating, ang ganda ng offering mo sa sobre mo. Pangalawa, ang ganda ng ginawa mo, nakinig ka mabuti sa church. Sabi ng Panginoon, thumbs up kasi you became a living sacrifice, holy and acceptable to God. Alam mo, music, asan ang music? Sana ang goal nyo, mapakanta nyo sila. Sana ang goal nyo, marinig nyo yung tao. Kasi pag naparinig nyo ang boses ng tao, aalis lahat sila at alam mo talaga masaya si Lord sa ginawa natin lahat. Kaya dapat sa church natin, walang diva. Alam niyo ba yung diva? Alam niyo yung diva? Diba? Ang ganda ko kumanta, diva. Ang tunay na church, yung buong church mismo ang nagwo-worship. Yung buong church ang nagso-song leading. At yung buong church mismo ang nagli-lead sa buong Pilipinas para sumamba sa Panginoon. That is true praise and worship. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Proper question, is yung worship mo ba is proper? What is proper? Ano proper, oh? It is rational from the word logike, logike o logikae. What is logikae? Rational yung worship, reasonable yung worship. Ito maganda, intelligent yung worship. Latreia kasi is worship eh. Latreia, yan. Latreia. Yan. Noong tinranslate ng ESV, itong ginamit niya. Tingnan natin, anak, pakita natin. Ayan. Nung tinranslate ng NIV, spiritual worship, proper worship. ESV rin spiritual worship. Maganda yung NASB, sabi niya, intelligent service. Ibig sabihin, nung nag-worship yung church, ginamit yung soma, tumaas ang kamay, ang ganda ng kanta. Alam mo, ang ganda. Nung araw, Protestant kasi, doon ako nagsisimba sa Protestant. Lahat yan, hymnal, ay kaganda. Kaganda talaga. Acapella, hymnal lahat yan. Pagbukas nila sa libro, kaganda. Lahat kumakanta. Kasi matagal na nilang kinakanta yun. 80 years na nilang kinakanta, kabisado na nila. Kaganda. That is intelligent service.
kinabisado yung lyrics, inintindi yung doctrine behind, intelligent, na unawaan, na intindihan. Yun ang ginamit ng NASB. King James ang ginamit, rational service. Are you doing rational service? Are you doing intelligent service? Are you doing spiritual service? Kaya alam niyo, may suggestion ako sa iyo. Are you okay? Hindi kayo ma-stumble sa akin? Alam niyo, lahat ng kanta, hindi tinatayuan, sinasayawan. Pag nag-worship, huwag kayong tumayo. Galaw-galaw din. Kasi ang kanta natin, hindi ho tinatayuan. Sinasayawan. Alam niyo bakit? Tanong niyo ako bakit? Kasi at least kung hindi kayo nakapag-exercise sa bahay, at least nakapag-exercise man lang kayo sa church. Pangalawa, alam niyo ba ang church ay hindi tinatayuan? Tanungin niyo ako bakit? Tinataasan ng kamay. Taas-taas din ng kamay ng konti. Tanungin niyo ako bakit ulit? At least kung hindi man lang kayo nakapag-exercise sa bahay, nakapag-exercise kayo sa church. Sabi ng isa, si Bishop naman, alam naman niyang ano ko eh. Anong tawag natin? Yung may frozen soldiers. Soldiers. Shoulder ako eh. Alam naman niya yun eh. Ba't ginaganon pa kasi? Oo nga eh. Eh tanong, ba't nakakataas ka ng kamay? Ay, oo nga, ba't natataas ang kamay ko? Taas-taas din ang kamay ng konti nang gumaling-galing ka. Sabi mo sa katayo mo, ang worship ay hindi tinatayuan, sinasayawan. Ulitin mo ulit, ang worship ay tinataasan ng kamay, kaya taas-taas din. Pangalawa, ang worship ay pinapalakpakan. Palakpak din ng konti. Kaya sabi nila, Bishop, bakit sa church linis ka ng linis? Wala po kasi akong exercise, kaya pagdating sa church, nakakapag-exercise ako. Kaya dumihan nyo pa para linisin ko yan. Exercise. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala na ako oras. Number 2, katawan, galaw-galaw, nang hindi pumanaw. Number 2, I appeal that the body will not conform to the world's standard. Do not conform to the world's standard. The word world is age. That is the world system. The world system. The world system. Ayan, okay? Sabi rito, the world system. When you say age, world system, is the world system that is opposed to God. Ito raw world system na ito ay opposed sa Diyos. Kaya sabi niya, do not conform. Yung salitang conform, ito ang meaning ng conform. Ayan, conform, to fashion alike. To fashion alike. Or conform. Yan. Or shape according to. So, ibig sabihin ang sinasabi niya, huwag kang magpahulma sa world. Huwag kang magpa-fashion alike sa world. Huwag kang magpa-shape according to the world. Ibig sabihin, huwag mong gayahin yung manner. Yung outward form. Outward form. Yan, tama. Huwag mong i-accommodate yung sarili mo sa world standard. Ibig sabihin, ano ang gagawin natin? Huwag tayong gumaya sa mundo. So what are the practical things to do with this text? Di ba? From this text, ang sinasabi niya, number 1, dapat you set boundaries with worldly influences. Dapat mag-set ka ng boundaries na ito yung hindi ko gagayahin kasi magagaya mo talaga, maniwala ka mga kapatid. Kahit anong gawin mo, magagaya at magagaya at magagaya at magagaya mo. Kasi nakikita, nararamdaman, naririnig natin. And so, ano ibig sabihin itong panggaya? Huwag sabi niya, ang tinutukoy nito is inclination. Ibig sabihin, huwag mo hayaan yung inclination mo, di ba, mag-lean toward the world.
Kasi hindi mo napansin preaching mo, pinapattern mo world. Instruction mo, pattern after the world. Hindi natin napapansin yung world system na a-apply na natin, di ba, silently sa ating mga buhay. So set boundaries. Number 2, prioritize personal growth through Bible study and prayer. Ibig sabihin, do not conform. Set boundaries and rules. Where do you get your rules? Bible study. Deep Bible study. Prayer. Ang prayer, kinakalagan ka from worldly ties. Tinutulungan ka ng prayer. Number 3, surround yourself with people who are living with the principle of God. Ibig sabihin, kung madali, ako, Bishop, alam mo ba ako, madali ko nagagaya ang taon. Artista, nagagaya ko. Yung boss ko, nagagaya ko. Yung misis ko, nagagaya ko. Ang bilis-bilis kong gumaya. May ganon. Ang bilis-bilis kong ma-adapt ang anumang bagay. Madali ko makopya ang mga words na narinig ko. So anong gagawin ko? Surround yourself with people who are living with the principle of God. Ibig sabihin, damihan mo rin ngayon yung pwede mong gayahin. Ang dali mo nang gayahin yung world, di damihan mo rin yung mga tao na madali mong gayahin. Dami mo sa world, magagaya mo. Konti kay Lord, wala kang magagaya. So kung gaano karami ang exposure mo sa mga nasa world, di damihan mo na rin ngayon yung mga taong ini-expose ka kay Lord. Pili. World, Lord. Number 4, engage in spiritual discipline. Paano kung di makukuha yung pattern? Di dalas-dalasan mo si fasting, ang laki ng benefit ng fasting. Ako ang sarap ng fasting. Ilan dito nag-enjoy sa fasting? Ako, ang liit na nga ng katawan ko. Tingnan niyo po, mas pumayat pa ako nung fasting. Tingnan niyo. Sabi ko, ang payat ko na nga, tapos ang bilis ko pang pumayat. Diba? Sana all. Bakit ako mabilis pumayat? Bunga ng fasting. Hindi pagkain ng ganitong certain meal. Gayangin mo. Kasi bakit? Ang sarap kumain. Hindi mo mapipigilang kumain. Ang daming pagkain. At ang dami pa pang kaibigan, hindi pa natatapos kumain, pagkain na naman ang iniisip. Saan na tayo mamaya kakain? Alam mo, may nakita ako. Number 6. Number 5. Tama ba ako? Seek accountability. Paano ka maiwasan ng pattern ng words? Seek accountability. Ask. Tama ba itong ginagawa ko? May bago akong behavior? Ask. Look for someone that will tell you straightforward your mistake. Number 6, connect with people and share the kingdom of God. So paano kung hindi makakalag sa pattern? Connect with people and share the kingdom of God. Look for a person that whom you want to disciple. Disciple someone. Engage and invest your life to them. Pag ginawa mo yon, makakalas ka sa world kasi meron kang bagong pattern. Makakalas ka sa world kasi may bago kang activity. Meron akong inaalagaan. Pare, punta ka na rito. Pare, pasensya lang. May bago akong inaalagaan kasi may bago akong dinidisciple. Little by little, hindi mo mapapansin na kumakalag ka sa sistema ng mundo. 3 bagay. Non-conformity, refuse to conform to the world, distinctiveness, separate yourself from the world, and number 3, prioritize. Seek the Lord and not worldly desires. Number 3, this is the last. So ano ulit yung una? I appeal, the body, the soma, go to the church. Si soma, mag-worship kay Lord. Si sarks, pag nag-sarks ka, pagdating mo sa church, baksa ka. Anto ka. Kaya minsan makakita tayo ng mga kapatid natin, minsan nasa church, hindi mo maiwasan. Bakit tulog? Inaantok. Puyat kagabi. Hindi pinag-antaan yung Sunday. Alas 3 na, nasa computer pa. Alas 3 na, nandun pa sa inuman. Pagdating mo talaga sa church, tulog ka talaga dito. Kasi, ang nag-worship, si sarks. Pag-worshipin mo, si soma. Nang hindi ka masona. Okay? Number 3, are you okay? I appeal that the mind will be transformed and renewed. Sabi rito, do not conform
to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So una, i-transform mo. Etong meaning, nag-provide na ako, go. Go. Yan ang meaning. Go, anak, sige. Tingnan natin, puntahan lang na, yan ang meaning. Metamorphose, to change form, transform, transfigure, inner transformation, renewal, or regeneration. Metamorphosis, where we got the word metamorphosis. Tama ba yun? To change. Sabi niya, huwag kang mag-conform, tapos i-change mo. Baliktarin mo. I-transform mo. I-transfigure mo. Bishop, it comes naturally. No, it doesn't. Ikaw mismo mag-transform. Baliktarin mo talaga. So yun ang ibig sabihin. Di ba? Dalawang word, meta, transcending, morphe, form. Change the form. Change, different shape, baguhin mo. Pag hindi mo talaga binago, Bishop, darating yun. Sabi ng isang church, huwag niyong galawin yung tao, naturally, mababago yan. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Tutulungan mo talaga yung sarili mo matransform. Ikaw ang tatay, tutulungan mo talaga yung anak mo matransform. Ilan sa atin na nabago? Bishop, salamat, pinilit mo ako mabago. May lumapit sa akin, lesbian siya. Anong sagot niya? Bishop, salamat. Tinalikuran ko yung lesbianism. Paano? Paano tinulungan mo kami? Sabi niya, kung ako, hindi ako makakaalis. Salamat sa preaching mo. Straightforward. Sinabi mo sa amin. Kung di mo sinabi, pinaganda mo, hindi ako makakaalis. Nakaalis. Dati, tomboy siya. Ngayon, bakla na po siya. Puri na Panginoon Diyos. Grabe ka, Pastor Ray. Hindi po. Na-transform po siya. Palakpakan ng Panginoon. Sabi niya, salamat, pinilit mo, Bishop. Kaya pag sinabi lang, hindi, it will come, it will be changed naturally. No, hindi ho. Sabi niya, but be transformed. Imperative yan. Utos yan. Baguhin mo. Next, renewal of mind. Paano tayo mababago? Renewal of mind. Renewal of mind. Renewal of mind. Sabi ng renewal of mind. Ayan. Ayan. Oh, very good. Okay. Inuulit ko na, anak. Yun na yun. Puri na Panginoon. Sinasabi ko na. Renewed thinking. Fresh perspective. Change values that is aligned with God. Sabi niya, i-renew mo. Ibalik mo yung fresh perspectives nung isip mo. I-change mo yung values na naka-align sa Diyos. Kasi naka-align sa world eh. Hindi mo, kapatid, 6 days kayong dodoktrinahan ng mundo. Isang beses na kayo pupunta sa church. Sino mananalo? Mundo. 6 days ka sa mundo eh. So tuwing Sunday, renew ulit, refresh ka ulit. Pagpunta mo ulit, babanata ka, 6 days na naman. Pagdating ng Sunday, renew ka. Sunday, wala ka ulit. Tama ba? Ano re-renew? Wala. Expired. Walang renewal eh. Andiyan ba kayo? Sabi sa katay mo, renew rin. Ibig sabihin, transformation comes, renew your mind, align with God. Ibig sabihin, mind renewal. Ibig sabihin ng mind renewal, eto na, continuously update your thinking to reflect God's perspective. Ibig sabihin, tuloy mong i-update yung utak mo tungkol sa Diyos. Hindi ka updated kay Lord. Paano ka lalaban? Wala ka renewal, walang transformation. Hello? Tama. Next. Ano pa? Ulit. Cultivate spiritual discipline. Pilitin mo mag-pray. Pilitin mo mag-Bible study. Kapatid, kailan ka mag-Bible study? Kapag ayaw mo magbasa ng Bible. Hindi, Bishop, darating ang panahon, gusto magbasa ng Bible. Anong gusto? Pag nakita mo ang Bible, tulog ka. Kailan mo babasahin ang Bible? Pag ayaw mo na magbasa ng Bible. Kailan ka magpe-pray? Pag ayaw mo mag-pray. Kailan ka pupunta sa church? Pag ayaw ng katawan mo pumunta sa church. Doon magaganap ang transformation. Kailan mo gagawin?
Pag ayaw mo, ito masarap. Bishop, ayoko magbasa ng Bible. Ayoko, bakit? Hindi ko naintindihan. Ibe-bless ka ni Lord. Ba't ako ibe-bless? Hindi ko naintindihan. Matutuwa si Lord sa'yo. Bir mo, hindi mo naintindihan, binabasa mo pa rin. Sabi nila, ibe-bless kita, kapatid, anak. Pamira, to may gout na umaatin pa sa church, ibe-bless ko to. Bibigyan ko ng 4 na paa, purihin ang Panginoon Diyos. Nahihilo ka na, nasa church ka pa, ang sabi ng Panginoon, anak, mula ngayon hindi ka na magkakahilo, vertigo na bibigay ko sa'yo. Kasi bakit? Ang bihira, ibe-bless kita. Hallelujah. Because remember this, because your inner transformation is always connected with the will of God. The inner man that is succumbed by the flesh, the sarks, pag nakakawala yun, kukonek kay Lord yun. Pag kumonek kay Lord yun, ibe-bless ni Lord yung katawan. The body now becomes soma that is acceptable before the Lord. Andiyan ba kayo? Wala na tayong oras, purihin ng Panginoon. 2 Corinthians 4:10, ayan na. So that, tako na, balikan ulit. Sabi niya, so that you will be able to test and approve, sige anak, you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin, because of this, inoffer mo si Soma. Di ba? Di ka nag-conform sa standard ng world. Number 3, in-update mo ang buhay mo by the renewing of your mind. Sabi ni Lord, mula ngayon, you will be able to test, to examine, to prove, to discern what God's will is. Sabi ni Lord, malalaman mo yung kalooban ko. Pag nalaman mo yung kalooban ko, mamumuhay ka ng satisfactory life kasama ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 10. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our soma. Nasa kalooban ka ng Diyos, magre-reflect sa body mo ang buhay ng ating Panginoon. Yung death ni Christ, magre-reflect sa'yo. Makinig mabuti as I close. Bishop, may isang tao sa Bible na naganap ito. May video ako ito. Wala na, no? Tama. Kinat natin yung video, no? Walang video, tama. Makinig mabuti. Can we go to 2 Kings 13, 20-21? Ito yung huling life ni Elisha. Patay na siya dito. Nilibing na siya. 2 Kings 13, 20-21. Elisha died and was buried. Now, Moabite raiders used to enter the country every spring. May mga Moabite mga bandido Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders, yung Moabite. So, ang ginawa nila, parating na yung bandido, they threw the man's body into Elisha's tomb. Ang ginawa nila dito sa katawan na to, tinapon ngayon nila doon sa libingan ni Elisha. Ang problema, yung body nung patay, touches Elisha's bone. Tumama sa buto ni Elias. The man came to life and stood up on his feet. Yung patay, tumama sa buto ni Elisha, nabuhay yung patay. So, ang tanong ko ngayon is this. Ano meron sa buto ni Eliseo? Unusual kwento ito. Paano nangyari ito? So, the question is, what kind of body did Elisha possess? You know why? Anong katawan nyo? Romans 12:1-2. Kasi the Romans 12:1-2 is a body marinated by the will of God. It is the body marinated by, di ba? Marinated by by the Holy Spirit Biruin mo, yung katawan mo marinated ng banal na Espiritu. Ang nangyari, tumbago sa buto ni Elias. So ang tanong ko, ano ngayong klaseng buto meron si Elias? What is now the significance of the prophet's bone? This is the answer. Here are the answers. Number 1, Elisha's life and legacy were imbued with God's presence. Anong sabihin nun? Ang buhay at pamana ni Eliseo
ang buhay ni Eliseo at katawan niya ay punong-puno ng presensya ng Panginoon. Pati buto. Number 2, Elisha's bones represents God's power and authority. Ang diwi ng otoridad, ang mga buto ni Eliseo ay kumakatawan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos na nananatili sa buto pa rin ng isang matagal ng patay. Number 3, Elisha's tomb as a conduit for God's miraculous intervention. Ang libingan ni Eliseo ay nagsilbing daanan ng mga himala ng Diyos. Makinig mabuti, patay ka na, naghihimala ka pa. Alam mo bakit? Kasi marinated yung katawan ng pagsamba, ng pag-conform sa Diyos, at pagtatransform sa banal na Espiritu Santo. What's now our take home? Elisha's bones serve as a conduit of God's miraculous intervention, highlighting divine authority and resurrection hope. Ang mga labi ni Eliseo ay naging instrumento ng Diyos para sa mga himala, at ang kanyang mga buto ay nagbigay ng patunay na nagpapatuloy gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos maging sa ating buhay, maging sa panahon na wala na tayo sa mundong ito. Hindi lang yon, na ang libingan ni Eliseo ay naging simbolo ng pag-asa ng mga taong nawala ng buhay dahil sa paglilingkod sa Diyos. Sarap mabuhay na ang katawan ay inalay sa Panginoon. Ako, I have suggestion to you. Anong gagawin mo sa katawan mo? Pagkakantahin ko, susuklayin ko, penubin ko ng vitamins. I have a suggestion. Let your body be marinated and saturated by the will, power, and purposes of God. You only have one life. You only have one body. You have only one mind. You have only one soul. Huwag mong babuyin ang katawan mo. Punuin mo ng kalooban, ng espiritu, ng pagsunod, ng pagtalima, ng paglilingkod. Huwag mong ilayo ang katawan mo sa Diyos. Ilapit mo. At kung sa panahon ayaw niya nang lumapit, kalat ka rin mo. Kalat ka rin mo. Kung ayaw niya, kalat ka rin mo. Kung ayaw niya mag-pray, iluhod mo. Pray ka. Hanggang sa matagpuan mo na gusto mo na mag-pray. Sa panahon na, ayoko na yan, nagbabasa ng Bible. Ayoko makakinig kay Bishop Manny, hindi ko naintindihan. Yun yung panahon, umupo ka. Yun yung panahon, lagay mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo dadalhin ang sarili mo kay Lord, sino magdadala sa Kanya? Magsasawa din sa iyo ang mga mentors, ang pastor mamamatay. Balang araw, alam mo, nung araw magaling si Bishop Manny, namatay na siya. Sana may Bishop Manny ulit. Hindi. Isang beses lang darating si Bishop Manny sa buhay nyo. Kung ako sa inyo, ikaw mismo magdala sa church, lingkod ka. Mahina ka na. Hanggat may lakas ka pa maglingkod, kalat ka rin ninyo ang katawan nyo sa Diyos. Isang araw, patay ka na, may nabubuhay pa sa mga pangarap dahil sa buhay na pinakita mo nung ikaw ay buhay pa. Let that body, whatever it is, kung ano man ang form niya, let that body be for the glorification of God. Tatayo tayo lahat, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Let's shout hallelujah! Sabi mo, hallelujah! Ilan dito ang magdidesisyon na ang katawan niya, gagamitin niya, not for sin, di ba? Not as an instrument of unrighteousness, but he will be using his body as an instrument of God, doing the perfect will of God in his or her life. Raise your hands, please. Then close your eyes. Father, I pray ng aking mga kapatid will be offering their bodies as a living sacrifice, holy and acceptable,
pleasing to the Master and to our Savior. Lord, kaladkarin ko yung katawan ko sa iyo. Kaladkarin ko sa kalooban mo. Habang kinokontaminate ng world ang aming katawan, hayaan mong daling ko pabalik ang aming katawan, kalooban at panukala, kapangyarihan at otoridad ng iisang Diyos. Pitpitin, dalhin hanggang tuluyang sumandan. Lord, we will never use our body as an instrument of unrighteousness. That we will not use the parts of our body to wickedness. Instead, that it will be used only for righteousness. The inclination of the body to commit sin is being cut off by the Holy Spirit today. At sa umagang ito, we offer our lives, our body, only to the living God. And that through this body, the death of Jesus will be clearly seen. And let the death and the life of Jesus will clearly manifest in our mortal body. Lord, may you be glorified through our life and through this body. This body belongs only to one Savior and one Lord. Never in masturbation, never in fornication, never in pornography, never in theft, robbery, never in committing crime or obscenity. Never, Lord God, in anything that is not of the Lord. This body belongs only to one Savior, one God, and one Lord. In Jesus' name, amen, amen. Hug somebody, please. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Bishop Manny, for that very wonderful word. Once again, let's give the Lord the best clap offering this morning. And so next Sunday po, no, maraming kakaladkaring mga katawan. So mga nasa online po natin, we hope to see you next Sunday. And at least, no, my prayer is that dumating po tayo sa isang araw na hindi na natin kakaladkarin yung mga katawan natin into this hall, into praying, into doing our devotions, kasi naging natural na sa ating lahat. Thank you very much again, Bishop Manny, for sharing with us the final appeal. And so, dahil bagong taon, this is our second Sunday of 2025. Hindi po papahuli ang ating mga announcement. So, dalawa lang po ang ating announcements for this morning. Number 1 po, para sa mga nakagraduate po ng Life Retreat. Tuloy-tuloy po ang ating journey because open na po ang enrollment for Victorious Life Class Batch 22. So, kung graduate ka ng Life Retreat, pwede pang humabol because classes will start on February 1, 8, and 15, 2025, 1 to 5 p.m. and the graduation day will be on Feb 22, 2025. Ang tuition fee po is 750 and ang down payment upon enrollment is 300 pesos. Ang deadline po ng enrollment, if you have people or sa life group ninyo, sa satellites ninyo na a-attend ng VLC, deadline po is on January 25, 2025. And of course, for those na hindi pa po nakaka-attend ng Life Retreat, meron po tayong Life Retreat Batch 44 on March 6 to 8. And please register your members, or kung ikaw hindi ka pa naka-attend, you can register on this link or sa website na makikita nyo sa inyong screens. The link is lifegiverchurch.ph/liferetreat. So the fee po is only 950 pesos. And syempre po this morning, meron pa po tayong mga i-add sa ating Life Retreat because our church is blessed with a new friend. Again, isa, dalawa, kahit marami pa yan, the whole Life Giver family is going to rejoice with you. So this morning, we have one new friend. So if you are that person, if you have that sticker, may I invite you to please rise?
Ayan, palakpakan po natin si Nanay. Welcome po to Life Giver family. Lalakasan natin. Hindi po natin lalakasan ng palakpak kasi maraming members or maraming new friends, pero lalakasan natin kasi we know na may bagong magiging family member ang Life Giver Church. Palakpakan po natin ulit. Welcome po, Mommy. And Life Giver family, as we always do, can we say welcome to Life Giver family in 3, 2, 1? Welcome to Life Giver family. So let us all extend our hands po sa ating new friend. Father, we thank you for bringing her into Life Giver family. Father, truly that this is not an accident na nakasama po namin siya. And I know, Panginoon, gaya po ng narinig namin sa inyong word, your final appeal will be seeing her not only this Sunday but in the Sundays to come. Lord, we thank you, Father. You bless her and you bless her life. In Jesus' name, amen and amen. Mami, meron po tayong gift. Meron pong gift ng Life Giver Church para sa inyo. Sunod lang po tayo dyan sa may hawak po na new friends. Ayan. And sa nag-invite, maybe can also accompany her today. So, may I call on Bishop Manny again for our benediction. Tatayo tayo lahat. Purihin ang Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Yes. May the good Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends, I have a good news. Nagpapagaling ang Panginoon. Those who want to be prayed over, andito po kami. Hintayin namin kayo ni Rev Helen at ni Pastor GC at manalangin tayo sa Panginoon, hoping na gagaling po kayo lahat. See you next week. Ang katawan, galaw-galaw nang hindi pumanaw. Pagpalain the Lord and may your body be used for the glory of God. See you next week. God bless you.